Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw po ito'y pag-uusapan po natin. Ito pong dalawang bugok na senador, dalawang tanga at traidor na senador ni Rodrigo Roa Duterte. Unahin po natin at babasagin ko po mga kasinungalingan ng dalawang hinayupak na ito. Unang-una po itong si Alan Peter Cayetano. So meron po siyang sinasabi at pinapaniwala niya ang taong bayan na itong administrasyong Marcos ay basta-basta na lamang nagpapahuli o nagpapakulong ng kahit sinong gusto niya. So ngayon, para maintindihan po ninyo yung naging pahayag po nito ng Alan Peter Cayetano, ito po't panoorin natin. Parating na po talaga yung panahon na basta't kaaway nila, ikukulong nila, mga kababayan. Yan na po talaga ang pattern. Kuyog, kaso, kulong. Yung kaso po na yan, targeted na po yan, weaponized na yan. Kahit ano sabihin mo, di kahon na yan. So yun po, mga minamahal ko mga kababayan, klarong-klaro po. Gusto niyang sabihin o parang gusto niyang sabihin sa mga Pilipino na si Marcoleta, si Bong Revilla at iba pa ay pinakulong lamang na walang dahilan. Parang ganun eh. At mangyayari pa nito, parang gusto niya sabihin na maging siya ay pwede ring makulong dahil sa gusto lamang ng administrasyong Marcos. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko pong basagin itong sinasabi niya, no, yung kasinungalingan niya. Alam nyo, hindi naman po gawain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yan eh. Para sa akin sa mga nakakalam, mukhang gawain po yan ng mga Duterte, hindi ng mga Marcos o ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Baka nakalimutan yata ni Alan Peter Cayetano ng mga panahon na siniraan nila at ginawa nila ng kaso si Leila de Lima, tuwang-tuwa siya. Isa siya sa talagang abot tayo ngayong ngiti. Dahil yung Leila de Lima na kanilang pinagulong na kumbaga tinik sa kanilang mga lalamunan ay talagang nagdusa po sa kulungan kahit wala namang sapat na dahilan. Sa katunayan, napatunayan ng korte na yung mga nangyaring yon o yung mga isinampa sa kanila ay gawa-gawa lamang. Diba? Sa katunayan, nagsampaglaya ni Leila de Lima, sinampahan ng kaso ni Leila de Lima itong mga Duterte. Dahil sa kanilang ginawang pambababoy sa kanya at nasayang po yung 6 na taon na dapat sana ay ginamit o nagamit ni Leila de Lima para mapaglingkuran ng mga Pilipino. Ngayon, Alan Peter Cayetano, nakalimutan mo na yata nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte, anong ginawa ninyo kay dating Senador Antonio Trillanes? Hindi ba't mayroon na siyang amnesty? Anong ginawa ninyo para lamang maipakulong siya? Ginamit ninyo yung kapangyarihan ni Rodrigo Roa Duterte, pinilit ninyo na gamitin ang kapangyarihan niya para lamang sabing walang bisa yung amnesty na binigay sa kanya ni dating Noynoy Aquino o dating Presidente Aquino. Anong ginawa niyo ng mga panahon na yun? Di ba binaboy ninyo, tinanggalin niyo ng karapatan? Lahat ng gusto ninyo nagagawa ninyo, kahit yung mga taong walang kasalanan nagkakaroon ng kasalanan at nakukulong. Ebidensya namin, alam mo kung sino? Mismong si Leila de Lima at si dating Senador Antonio Trillanes, senador katulad mo. Ng mga panahon na yon, nagsalita ka ba? Hindi. Naging bulag at saka pipi ka. Alam mo ang katotohanan ng mga panahon na yon, nagsalita ka pa? Hindi. Hindi ka magsasalita siyempre kasi napapakinabangan mo yung amo mo. Napapakinabangan mo sa katunayan dahil napakinabangan mo dahil ikaw ay nakatalaga sa isang departamento na kung saan iniimbestigahan na ngayon ni Matibag, kaya ka nagkakaganyan. Ngayon, Alan Peter Cayetano, para sa akin, wala ka naman sigurong dapat wala ka naman dapat ipangamba. Wala ka naman dapat ikatakot. Dahil may kasabihan tayo, ang taong may kasalanan talaga at guilty, yun ang dapat matakot. Sa pinapakita mo, sa totoo lang wala naman binanggit nung nilabas yung issue na yan, na iimbestigahan, yung patungkol sa paggastos ng pera dyan sa isang departamento na iniimbestigahan na ngayon ni Matibag. Wala naman binabanggit na kasama ka doon o isa ka sa iimbestigahan, pero bakit doon sa Senado mismo pumalag ka at ginamit mo pa yung pagkakataon na yun para lamang depensahan ng sarili mo at palabasin na may plano ang administrasyong Marcos para lamang makulong ka. Ngayon, gusto ko sabihin sa iyo, Alan Peter Cayetano, napakasinungaling mo. Tapos ginagamit mo pa yung Diyos. Pag nagdadasal, paluhod-luhod ka pa, pero banal na aso ka naman, sinungaling ka naman. Please, wag mong gamitin ang salita ng Diyos. Napakagaling mo talaga, para kang dyablo. Ikaw yung nakasulat doon sa Biblia na kunyari ay talagang kumikinang sa liwanag pero dyablo pala ang puso. Ngayon, Alan Peter Cayetano, gusto ko lang sabihin sa iyo,
Kung talagang may kaso ka, makukulong ka. Kung talagang may ginawa ka, makukulong ka. Pero kung wala ka naman dapat ikatakot at hindi ka makukulong. Dahil hindi naman ginagamit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang kapangyarihan para lamang magpakulong ng walang dahilan. Lahat may basihan, magmula kay Marcoleta, maging kay Bong Revilla. Sa totoo lang baka sinasabi nyo, pinipili lang. Pinipili ba? Sigurado ka? Kaya pala itong si Martin Romualdez ay malapit na rin kasuhan ng plunder. Pinsambuo niya yon at kakampi niya yon, kaalyado niya yon. Kung talaga may pinipili si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa tingin mo hahayaan niya na makulong o makasuhan ng plunder? Pwede naman niyang utusan si Boying o makakasuhan yung pinsan ko, pinsambuo ko yan, mahal ko yan, halos kapatid ko na yan. Iisa lang nananalaytay na dugo sa amin yan. Pero hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para lang protektahan yung kanyang pinsan. Sa halip, hinahayaan niya ang batas. Kung talaga may ebidensya laban kay Romualdez, laban sa kanyang kaalyado na si Saldico, ikulong. Si Bunuan. Ha? Baka nakalimutan mo, si Bunuan ay tao ni Ferdinand Marcos Jr. o ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dinipensahan ba niya? Katulad ng ginawa ni Rodrigo Roa Duterte sa mga aso niya noong mga panahon niya na imbis tanggalin dahil may issue tungkol sa droga, inilipat lang sa ibang departamento? Mag-isip ka daw, abogado ka pa naman, senador ka pa naman, nagagaling-galingan ka. Pero pagdating sa mga bagay na yan, bobo ka. O baka naman talaga Alan Peter Cayetano talagang may ginawa ka masama o talagang nagnakaw ka o talagang may binulsa ka. Kaya takot na takot ka. Ngayon, para sabihin ko sa Alan Peter Cayetano, kung makukulong ka man, yan ay dahil sa pagiging mandarambong mo. Kung makukulong ka man, yan ay dahil nakipagkalyado ka at gumaya ka sa gawain ng amo mo. Ganun lang kasimple yun, Alan Peter Cayetano. Makukulong ka kung kawatan ka. Kung sa bagay, kakampi o kasama, kapatid ng kawatan ay yung sinungaling. Meron kang kasalanan sa taong bayan, nasaan yung 10,000 pesos na sinasabi mong ayuda? Tapos dinadahilan mo, pinapahid mo, hinaharang, tanga. Kailanman na hindi hinaharang ng Administrasyong Marcos yung mabubuting mga adhikain ng mga senador. Tapos ngayon gagamitin mo na naman na panakipbutas sa katangahan mo, sa kasinungalingan mo, sa pambubudol mo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung kanyang administrasyon. Ganyan naman kayo Pagka kayo ay nasisisi na, hinahanapan na ng mga pangako ninyo katulad dito ni Marcoleta. Biro mo, nangako para lamang manalo. Ngayon na nandiyan na, ang isisisihin na naman ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ang administrasyon na to. Ganyan kayo ganyan kayo kaloko, ganyan kayo kawalang kwentang mga tao. So ngayon mga kababayan, wag po kayo maniniwala dyan kay Alan Peter Cayetano. Alam nyo naman po yan, banal na aso yan, sinungaling yan, magaling lang mag-inarte yan, pero kakampiyan ng mga jablo, kakampiyan ng mga sungayan, ganun lang yun. Mga minamahal ko mga kababayan. Okay, pumunta naman po tayo dito sa isa pang tanga, bobo, traidor at walang kwentang tao katulad po ni Robin Padilla. Meron pong isang video na napanood ko. Ito'y talagang marami po mga Pilipinong nag-react dito at marami po mga Pilipinong natawa, naasar, halo-halo po mga emosyon, halo-halong mga reaksyon ng aking nakita o nababasa sa ginawang tanong at sagot nito ni Robin Padilla. Una, nagtanong siya sa isang abogado na napakataas na ng ranggo. Paano ko nasabing napakataas? Ikaw ba naman, regional director ka ng NBI? Hindi basta-basta yon. Yung maging director ka nga lang ng isang malaking bagay na yon, 'di ba? Ngayon, tinanong niya ngayon itong abogadong ito. Alam niyo sa totoo lang ako'y natatawa po dito kay Robin Padilla dahil nga sa siya'y senador, pinagbibigyan na lamang po siya. Pero sa totoo lang, kung hindi lang po senador ito, ang sarap, malamang sinagot na to. Ano bang alam mo? Napakasinungaling mo. NBI ako. Sino ka ba? Ex-convict ka lang. 'Di ba? Sa totoo lang, kung di lang senador itong si Robin Padilla, masarap talaga sabihin, huwag kang magmarunong at huwag mong lokohin. Pero mo, gusto niyang lokohin mismo sa harap ng mga tao, yung mismong direktor ng NBI na walang ibang ginawa sa buhay niya kundi mag-imbestiga. Ngayon, may isang video na talagang, di ko alam kung ano magiging reaction niyo pero ito, panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan. Sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, klarong-klaro, sabi ni Robin Padilla, ang pangalawang pangulo daw na nakipaglaban sa mga MPA ay si Rodrigo Roa Duterte. Talaga lang Robin Padilla? Kung talaga nakipaglaban, itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga MPA, ba't buhay ka pa ngayon? Sige nga, Robin Padilla, ba't buhay ka pa ngayon, Robin Padilla?
kung talagang nakipaglaban itong si Rodrigo Roa Duterte sa NPA. Alam mo ba, Robin Padilla, may ebidensya ako eh. Minsan ko nang inilabas dito yan, doon sa mga matatagal ko ng mga followers, doon sa mga matatagal ko ng mga subscribers. Diba? Pinalabas natin dito. Mismong si Sara Duterte, si Rodrigo Roa Duterte sumisigaw, mabuhay ang NPA. Tapos sasabihin mo, galit siya sa NPA. Walang iniwan yan doon sa kanyang sinasabing galit siya sa mga, o galit siya sa droga. Pero mga barkada niya, puro mga drug lords. Katulad ni Michael Yang, Alan Lim, at iba pang mga drug lords na talagang kumita ng bilyon-bilyon dito sa ating bansa. Walang iniwan yan doon. Kasi, paano ko nasabi, biro mo kalaban daw siya, nakikipaglaban daw siya sa NPA. Pero nang siya ay nanalo bilang Pangulo ng ating bansa, hindi pa siya nakakaupo o nakakapasok sa Malacanang, kausap niya na agad, ito pong founder mismo, bago namatay yung founder ng NPA, na si Joma Sison. Diba? Ano sabi ni Joma Sison? Alright, magaling. Okay, pag ikaw ay nasa Malacanang na, parang nakapasok na rin yung isang paa ng NPA. Ano ibig sabihin nun? Kakampi o kaaway? Kakampi. Diba? Kakampi. Kaya nga, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, talaga ang galing-galing po talaga magsinungaling. Ang galing-galing po talaga magbilog ng ulo. Ito pong si Robin Padilla. Kung sa bagay, dyan siya magaling. Dyan lang siya sa bagay na yan magaling. Pero pagdating sa pagsasalita ng English at paggawa ng magandang batas, paggawa ng magagandang bagay para makatulong sa ating mga kababayan, wala siya nun. Sa totoo lang, para lang tayo nagpapalamon ng isang palamunin na walang kwentang tao katulad ni Robin Padilla. Ngayon, Robin Padilla, alam mo, huwag mo naman kami damay sa katangahan mo. Kung tanga ka, manatili ka sa katangahan mo. Pero kami, nagre-research kami. Nag-aaral kami. Alam namin ang tama, alam namin ang mali. Ha? Galit ka sa NPA. Galit kayo sa NPA. Galit kayo sa komunista. Pero yung mga kasama ninyo dyan sa SMNI, puro mga komunista yan Ha? Puro mga NPA yan. Halos yung mga nasa SMNI. Diba? Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, lumalaganap na po ngayon, mas tumitindi ngayon ang pagkilos ngayon ng NPA dahil bumalik po sa kapangyarihan ang mga Marcos. Isa po yan si Robin Padilla sa talagang nagnanais na mapabaksak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bakit? Dahil hindi nila mahawakan sa liig si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katulad ng hindi paghawak, katulad ng hindi pagpahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahawakan yung liig niya ng mga sungayan na tao. Sungayan na reliyon. Ngayon, Robin Padilla, isa lang ang masasabi ko sa binabasag ko lang yung mga kasinungaling yung dalawa ni Alan Peter Cayetano. Kaya ko binabasag yan, baka kasi may maloko kayo na tao na kasing kitid din ng utak ninyo. Kaya ako nagsasabi dito, kaya ako nagsasalita dito para mamulat ang taong bayan sa katotohanan ng lahat ng sinasabi ninyo ay puro pambubudo lamang. Puro kalokohan, puro kasinungalingan. Wala naman kayong sinabing totoo Meron ba kayong sinasabing totoo? Ano bang totoong nasabi ninyo? Mag-isip pa daw, Robin Padilla, ano bang sinabi mong totoo? Parang wala pa Di ba? Sa totoo lang, Robin Padilla, ayusin mo muna buhay mo. Ayusin mo muna buhay mo. Sa totoo lang, hindi lahat ng mga Muslim naniniwala sa iyo Kasi sinungaling ka Sabi mo, Muslim ka, sabi mo, ganito ka, sabi mo, ganyan ka, may kayabangan ka pa nga. Meron pa nga ako napanood Nung nalaman niya na yung tinatanong niyang regional director ng NBI ay doon sa Mindanao na na-assign bilang regional director, abay tinanong niya ano daw ang alam nito sa Islam o sa Muslim. Ano naman pakialam mo, Robin Padilla, Kristiyano nga yan Ang layo, walang sense yung mga tanong mo sa kanya. Ikaw, marami kang alam sa aral ng Islam, ba't ka kumakain ng baboy? Kaya nga hindi ka matanggap ng ibang mga Muslim dahil kitang kita doon sa video nung nandoon ka sa dahig. Abay, mayroon doong steak na ang laman ay baboy, kinain mo na parang kumakain ka lang na Alam mo ba, sa totoo lang, nandidiri sa iyo yung mga totoong Muslim, yung mga totoong sumusunod sa salita ni Allah. Magaling ka lang, ginagamit mo lang ang mga Muslim para lang sa sarili mong interes. Nagmumuslim-musliman ka para lamang makakuha ka ng napakaraming boto. Yan ang katotohanan, Robin Padilla. Binubudol mo lang yung mga kapatid na Muslim. Kaya hindi mo makukuha lahat ng Muslim. Siguro mga 1% lang. Dahil alam naman nila ang motibo mo sa pagpasok mo bilang isang Islam ay para lamang makakantot ng mga babaeng gusto mo. Yan ang katotohanan. Masakit ba, Robin Padilla, na ginagamit mo lang yung pagiging Muslim mo para lamang makakantot ng mga babae?
Yan ang katotohanan, kaya huwag mo kaming lokohin. Kaya ka nga pumasok sa politika para makapagnakaw din katulad ng amo mo. Kahit alam mong wala kang alam, ginamit mo yung pagiging sikat mo, pagiging artista mo, yung pagiging aso mo ni Rodrigo Roa Duterte. Tama ba ako? Hindi. O magagalit ka na naman kasi totoo. O anong gagawin niya? Papapatay nyo rin ako katulad ng ginawa ninyo kay Mima Alicia. Go! Pero sasabihin ko sa'yo, Robin Padilla, kung kayo na lang din, hindi naman ako papayag na ganun-ganun lang, kaya nga lagi akong may dala eh. Ha? Magkikipagsabayan ako. Hindi ako yung basta-basta na lang magpapakatay sa inyo. Ano kayo, hilo? Kung marunong kayong kumalabit, mas marunong ako dahil halos-halos nagpa-practice ako araw-araw. Ngayon, Robin Padilla, Alan Peter Cayetano, tigil-tigilan nyo na yung pambubudol ninyo. Pero kung sa bagay, malapit na rin magtapos yung mga pambubudol ninyo eh. Dahil talagang makukulong kayo pareho, lalong-lalo na si Robin Padilla, talagang balita ko, ipupursige talaga na makulong ito para manahimik na rin ito. Talagang nagkakalat na dito sa ating bansa. Ha? Talagang lalong-lalo na talagang nagtitigas-tigasan dito si Robin Padilla sa ombudsman. Tignan natin kung talagang matigas ka pag pinadampot ka na, Robin Padilla. So ngayon, Alan Peter Cayetano, sana magtino ka na at huwag kang gagawa ng istorya na hindi totoo. Napakasinungaling mo. Talagang kaya ka binabansag ang bading dahil sa kilos mo pa lang, sa nguso mo pa lang, para kang sanay na sanay. Ha? Sanay ka na sanay na tsumo. Alam niyo na yon. Ha? Alan Peter Cayetano, mag-ingat ka dahil sa pakiramdam ko lang mukhang talagang isusunod ka na kay Marcoleta. Yun lang. So muli po, tuloy po rin sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.